Hello mga kapatid, kumusta na po kayo? Purihin po ang Panginoon. Amin. Salamat sa Diyos sa kanyang biyaya, sa mga pagpapala na ating pong naranasan mga kapatid. Amin. Salamat sa Diyos. Napakabuti niya sa atin. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Salamat sa kanyang mga pagpapala na walang hanggan na ipinagkakaloob sa atin. Purihin po ang Panginoon. Sa oras nito, oras ng prayer meeting kung saan po tayo po ay magbulay-bulay ng kanyang salita. Salamat sa kanyang mga salita natin pong pagbulay-bulayan sa oras nito. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Bago po tayo magbabasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras nito na patuloy po kami, Panginoon, na sumasamba sa iyo. Patuloy po kami, Panginoon, na papasalamat sa inyo, sa inyong katapatan, sa inyong pag-iibig, pag-iingat, sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa oras nito, Diyos, patuloy po kami, Panginoon, ng papakumbaba. Patuloy po kami, Panginoon, ng papasakop sa inyong kalooban, Panginoon. Banal na Espiritu, kumilos po kayo sa oras nito. Pakilinisin niyo po kami, Panginoon, ang aming buhay, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming buhay, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at linisin niyo po kami ng iyong banal na dugo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Pangunahan niyo po ako, Panginoon, bilang iyong lingkod. Ikaw ang magsalita sa aking banal na Espiritu. I-guide niyo po ako sa lahat kong sasabihin. Purihin ka at luwalhatiin ka. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Makipagbukas po tayo sa ating pong mga Biblia. Babasahin ko po sa Matthew 4 verse 2. Ang sabi po dito, Matthew 4 verse 2, ang sabi po dito, siya ay nag-aayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Kaya't siya ay nagutom. Nag-aayuno ang ating Panginoong Hesus 4 na araw at 4 na gabi. Kaya talagang ang ating Diyos, nung siya po ay nagkatawang taon dito pa sa lupa, siya po talaga ay nag-aayuno, mga kapatid. Nag-aayuno po ang ating pong Panginoong Diyos. Mababasa po natin, mga kapatid, sa banal na kasulatan, ang dakilang kasaysayan ng buhay ng Panginoong Hesus nung siya po ay narito pa sa lupa. Mababasa po natin, mga kapatid, nung nandito pa sa lupa. Ang unang napakaganda at napakahalagang ginawa niya bago nagsimula sa kanyang pagmimisyon, talagang siya po ay nag-aayuno. Siya po ay nananalangin. 40 araw at 40 gabi, mga kapatid. Kaya, bagamat, mga kapatid, ang ating talata dito nababasa, wala namang nabanggit siya nananalangin. Pero ako'y naniniwala na ang Diyos ay nananalangin dito, ang ating Panginoon si Kristo. Hindi po pwedeng nag-aayuno ka lang tapos hindi ka nanalangin. Kailangan pag mag-aayuno, mananalangin po. Amen? Amen. Kaya tayo po naniniwala na ang ating Panginoong Hesus, nung siya nag-ayuno, siya po ay nananalangin. Maraming maaaring manalangin nang walang pag-aayuno. Pwede. So, balit, walang pag-aayuno na walang panalangin, mga kapatid. Amen? Kaya't sa kauna-unahang pagkakataon, ang napakagandang ginawa ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, na siya po ay nag-aayuno po talaga. Siya po ay nananalangin. Amen? Una, manalangin bilang napakikipag-ugnay
sa Diyos. Manalangin bilang pakikipag-ugnay sa Diyos. Masasabi ang unang bahagi ng panalangin ng Panginoong Hesus ay pakikipag-ugnay niya sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya dito sa lupa. Amen? Pakikipag-ugnay ng ating Panginoong Jesucristo sa Diyos Ama. Nung siya po'y nanalangin. Bagamat siya'y anak ng Diyos, pero talagang nandoon ang kanya pong pakikipag-ugnay sa ating Diyos Ama bilang may relasyon bilang anak sa Ama. Kaya ang isang anak, kailangan kung makikita natin kung may relasyon, ay laging makipag-usap, may kaugnayan ang ama at saka anak. Pero kung walang pakipag-usap ang anak sa literal lang buhay, ay may problema, hindi po walang komunikasyon, ay hindi po malayo po ang kanilang pong relasyon, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, para sa kanyang personal pakipag-ugnay at pakipagtagpo sa Diyos Ama, at gayon din bilang paghahanda sa lahat ng kanyang gagawin at gagampanan tungkulin. Yun po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay nananalangin na lahat ng kanya pong gagawin dito sa lupa, na siya po ay pangunahan ng Diyos Ama sa lahat ng gagawin. Ganon din po tayo, di ba? Kung tayo po ay may pinapagawa sa atin ng Lord, na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, tayo po ay mananalangin talaga, mga kapatid, kasi wala po tayong lakas o kapangyarihan na kung wala tayong panalangin sa Panginoon. Kinakailangan may guidance tayo, kasama natin ang Diyos, di ba? Kung kayo, mga kapatid, dapat din tayo talagang manalangin. Ang ating Panginoong Hesus nanalangin, tayo din manalangin din, mga kapatid, bilang personal sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Ito ay nagpapatibay sa ating personal na relasyon. Amen? Sa Kanya. At magbibigay sa atin ng lakas upang magtatagumpay sa lahat ng ating pong gagawin para sa paglilingkod sa Panginoon. Pangalawa, manalangin lagi upang magtagumpay sa pagpapatuloy ng pagmimisyon ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagmiministeryo dito sa lupa. Kung ating mapapansin, siya'y laging pumupunta sa ilang puok at nananalangin. Tingnan po natin sa Lucas, mga kapatid. Lucas 5:16. Ang sabi po dito, ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Talagang nanalangin ang ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Kaya isang dakilang halimbawa. Kaya pinamagatan ko itong maging halimbawa si Jesus. Amen? Maging halimbawa si Jesus. Kaya talagang isang dakilang halimbawa ang iniwan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, upang ating pamarisan sa pananalangin. Napakahalaga ang pananalangin, mga kapatid. Napakahalaga, mga kapatid. Hindi lamang sa ating personal na buhay, mga kapatid, at kapakinabangan. Hindi lang, mga kapatid, kundi maging sa ating pagmiministeryo sa mga tao, sa ating pong mga kaibigan o mga mahal sa buhay. Napaka-importante, mga kapatid. Dahil walang tao na magiging magtagumpay sa kanyang pagiging Kristiyano at paglilingkod sa Panginoon na walang panalangin. Amen? Pangatlo, manalangin ng may pagluha at may pagsamo. Ang Panginoon Hesus man, mga kapatid, nung narito sa lupa, mga kapatid, siya po ay talagang nanalangin na may pagluha at may pagsamo sa ating Diyos Ama. Amen? May pagluha talaga, mga kapatid. Tingnan po natin sa Hebreo
5:7. Ang sabi po dito, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Nanalangin ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung tayo rin laging manalangin at magpapailalim sa kalooban ng Diyos, tayo ay lalago at titibay ang ating pong buhay espiritual, mga kapatid. At magtatagumpay sa pagtupad ng ating mga tungkulin at responsibilidad sa paglilingkod sa Panginoon. Bawat isa po sa atin may responsibilidad po, mga kapatid, na inaatang sa atin ng Diyos. Kaya yung mga responsibilidad na inaatang sa atin ng Panginoon, magagawa lang po natin, mga kapatid, sa tulong niya, sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoon si Kristo. Magagawa lang po natin yan sa lakas ng Diyos sa atin, pagkaloob. Wala po talaga tayong magagawa, mga kapatid, kung wala ang Diyos sa ating buhay. Amen? Sa tulong ng Panginoon, magagawa natin ang mga bagay nito. Purihin po ang Panginoon. Amen? Salamat po sa kanyang mga salita na ating pong nabasa. Kinakailangan tayo po ay bigay ng pagpapala sa mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, na makita sa atin na tayo po ay mapanalanginin. Amen po bilang mga anak ng Diyos. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoong Hesukristo. Amen. Ano po ang sabi sa una po, mga kapatid? Manalangin bilang pakipag-ugnay sa Diyos. Amen. Pangalawa, manalangin lagi upang magtagumpay. Pangatlo, manalangin ng may pagluha, may pagsamo sa ating Diyos. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Yan lang po. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa oras nito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na patuloy na ikaw po ang nagbigay sa amin. Pinagkalooban niyo po kami, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa inyo, Panginoon, na kailangan ito ay makita rin sa amin, Panginoon, bilang kami yung anak na kailangan po kami ay manalangin. Dahil wala po kaming magagawa bilang kami yung mga anak o mga lingkod, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Sa tulong mo, magagawa namin ang mga bagay na pinagkatiwala niyo po sa aming mga gawain sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Talungan niyo po kami, Panginoon, na maging huwaran ka, Panginoon, sa pananalangin at sa pag-aayuno, O Diyos. Pagpalain niyo po ang iyong mga salitang ito, Panginoon, na patuloy ka, Panginoon, na kumilos aming mga buhay, Panginoon. Hindi lang ito'y narinig namin, bagkus ito'y aming ipapamuhay, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na aking mga kapatiran lahat po. Pagpalain niyo po sila, ingatan niyo po sila, Panginoon. Lagi mo silang protektahan sa pangalan ni Jesus. Lahat ng aking mga kapatid, mga kasama kong mga pastor, Lord, bless mo ang kanilang mga buhay. Ang iyong pag-iingat ay sumasa amin, Panginoon. Salamat po sa iyong mga pangako, O Diyos, na hindi mo kami pababayaan. Lagi ka namin kasama, Panginoon, kung saan man kami naroroon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. God bless you po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon.